everyone, welcome to our Wisdom from Bible. So today we'll continue to talk about the last days. So this time we will talk about the burning of the earth, or the earth will be melted with fire. Ganun. So yan natin yan. Ano ba yung sinasabi sa Bible tungkol sa judgment by fire? Okay, so last time in the Noah's time, it was judgment by flood, by water. But the next one is according to Prophet Malachi, that they will come burning like an oven, sa pagdating ni Jesus Christ. So so there are some few Bible verses concerning this fire. So let's look at them. Okay. This one in 2 Peter 3:12, it says that as you look forward to the day of God and speed its coming, that they will bring about the destruction of the heavens by fire, and all the elements will melt by heat, will melt in the heat. So ganun. So bale yung heavens will be burned by fire, and the day will come, will bring about the destruction of heavens by fire, and the elements will melt with heat. So first, we have to look at the fire here. Ano ba yung fire na sinasabi dito? Kasi marami din naman sa Bible na mga symbols yan. For example, nung sinabi ni Jesus Christ that I am the vine, ganon, and you are the branches. Diba? These are symbolic. So Jesus Christ is not really a vine, kagaya ng grapevine, ganyan, hindi naman. But sinabi niya, I am the vine. Ganyan. So, yung mga ganun, ano naman yung fire dito? So, let's look at what is the fire. Kasi kung if it's literal fire, then it will really, it can, siguro masisira yung mga trees, yung mga grasses, ganun. Pero yung soil, yung mga rocks, hindi naman siya masisira. Pero it will be melt with fire daw. So all the elements will melt with heat. So very powerful na heat yan. Very powerful na fire yan. Pati rocks, mga lahat may melt, ganyan. So ano ba yung fire na yan based on what the Bible is telling us. Okay, so ano ba yun? So dito rin, Jesus Christ said in Luke 12:49, I have come to bring fire on the earth, and how I wish it were already kindled. Yun pala, how I wish, sabi pala niya, how I wish it were already kindled. So, Jesus Christ said, I have come to set fire, to bring fire on the earth. Pero wala naman siya, sabi ko nga sabi ko nga na, wala naman siyang dalang posporo or lighter, or nag-spread siya ng gasolina dito sa mundo at set fire siya. Wala naman siyang ginawang ganun. But he said, I come to bring fire on earth. Did he come to bring fire on earth? Di ba hindi? And God said that he will be the one to judge the world. So ano yun? Dito, moreover, the Father judges no one but has entrusted all the judgment to the Son. That is in John 5:22. So, Jesus Christ came to judge the world by fire. Fire ang ginamit ni Jesus Christ to judge the world. Pero he did not really use literal fire to judge people. So, ano yung ginamit niya? Okay, dito. There is a judge for the one who rejects me, sabi niya. In John 12:48. And does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them on the last days. So Jesus Christ came here to judge us by fire, and that fire is not literal fire, kundi yung ginamit niyang judge are His words. So we have to think again, no? Pag-isipan na naman natin yung fire na sinasabi sa Bible. Kung literal ba yun? Maniwala ba tayo na literal yun, or should we think more and ma-understand natin through the Bible that
The words that Jesus Christ is spoken are the fire na sinabi niya, I came to bring fire on earth. Ano yung fire na yun? Yan yung mag-judge sa atin. At ano yung nag-judge sa atin? It's not literal fire, but the words of Jesus Christ judge us. Yung mga salita, yun ang mag-judge, ha? So, huwag na tayo masyadong mag-isip na, naku, pagka last days na masusunog yung buong mundo. Hindi. Ang pagka last days na mag-spread yung words of God like wildfire in the forest. Ganon. Ganon ang mangyayari during the last days na mag-spread yung mga salita ng Diyos, lahat ng mga media, lahat ng means, mga gagamitin ng mga tao to spread the will of God, to spread the words of God. Yun yung ibig sabihin nun na the earth will be melted with fire, with heat. Yung earth din na yan, di ba sinabi natin last time na yung earth na yan, sabi ni Jesus Christ, I came to cast fire on earth. Yung earth na yan, din na sinasabi doon, it's not the planet earth. Yung earth na yan is the evil world. Yung evilness natin, yung evilness ng mga evilness natin, yan ang ma-fire. Yan ang mamemelt, yan ang masisira ng fire, which is the words of God. So, yun yung ibig sabihin niya, na kapag last days na, talagang marami ang mag-i-spread ng words. Parang fire in the forest. Talagang masisira yung buong, mabilis ang pag-spread, ganun. Yan yung fire na mag-judge sa atin. Hindi literal fire, kundi the words of God. Kaya nga sabi ni Jesus Christ dito, the words that I have spoken will condemn them in the last days. For those who do not accept my word, sabi niya. Yung hindi naniniwala sa mga salita ko, sila, yan ang mag-judge sa kanya. And it will condemn them. Magkokondena sa mga tao na hindi sumusunod sa mga salita ng Diyos. Yun yung judgment natin. Hindi literal fire talaga. Words of God ang mag-judge sa atin. So, kapag sumusunod tayo sa mga salita ng Diyos, then, hindi tayo mako-condemn. Condemn means damnation. Damnation means you go to hell. Ganun. Hindi yung God ang magdidesisyon. Punta ka sa hell, punta ka sa hell. It's us. It's either we believe or not sa words of God na mag-spread during the last days. Ganun. So, yun ang natin, yun ang concern natin, na pag-aralan natin mabuti kung ano yung sinasabi nito na fire. It's not really literal fire. So, wag kayong sorry na lang kapag kasi maraming mga nagsasabi dyan na masisira daw yung mundo. Una daw, lilipad, pupunta doon sa taas, tapos doon sa sky, tapos masisira daw yung mundo. Tapos, pag gagawa ang God ng magandang mundo, babalik sa pababa. Ganon. Bakit ganon? No need for no need to destroy the world. No need to destroy the earth. Ang i-destroy lang natin, wala namang mali sa earth. Ang ganda-ganda nga ng mundo. Ang may mali lang ang tao. Yung mga animals, bakit mamamatay sila? Wala naman silang kasalanan. Ang tao ang may mali. Yun ang dapat masira. Yung mali sa loob ng tao. Yung sinfulness, yung evilness na inilagay ni Satanas sa loob ng tao. Yun yung dapat masira, diba? Yun yung kaya tao ang madjudge sa mga salita ng Diyos. Ganun. Hindi na yung plants. Hindi mo sisirain yung mga plants. Anong kasalanan ng mga plants? Anong mali sa plant na dapat mong patayin? Anong mali sa mga animals na dapat mong patayin? Tao ang may mali. Nasa loob mo. Nasa loob natin yung mali. Okay, so yun yung dapat ma-burn ng salita ng Diyos. Yun. Hindi tayo maniwala. We don't need to pag-isipan natin mabuti yun. Kasi maraming nagsasabi ngayon na masisira daw yung mundo, sisirain daw ng Diyos yung buong mundo,
Yung hindi mapupunta doon sa sky, yung hindi mararapture, sila yung lahat mamamatay dito sa earth. No. Hindi ganun ang Hindi ganun ang nangyari sa panahon ni Jesus Christ. Sinira ba niyang God? Sabi sa Bible, Malakay, I think Malakay 4:1, the earth will come burning like an oven. Pagdating ni Jesus Christ. Nung dumating si Jesus Christ, sana sinalagay ko pa sana yung Bible verse na yun. But it's in, I think, Malakay 4:1, sandali. So, Malakay 4:1 nga, the day will come burning like a furnace. That is a prophecy concerning the coming of Jesus Christ. So, nung dumating si Jesus Christ, sabi niya, I came to set fire on earth. Nagkatotoo yung prophecy na talagang He set fire on earth, pero hindi literal fire. So, pagdating niya ulit, hindi rin literal fire yun. Yun yung ipagpipilit na ganun. Bakit? Mas madali kasi, lilipad ka doon sa langit, doon sa sky, tapos titingnan mo, hintayin mong sisirain ng Diyos yung buong mundo together with the people who do not believe in the words of Jesus Christ, para mamatay silang lahat together with the plants, the animals, the earth, lahat masisira. Tapos pag nasira na, God will make a new earth, ganun ba yun? And then pababa na yung mga So, hindi na dapat ganun, di ba? Mas very easy yun eh. Ang kailangan lang masira yung kasalanan ng tao. Kasi tao ang may problema, hindi yung mga animals, hindi yung mga plants, hindi yung mga soil, hindi. Lahat yan, wala yan silang wala silang ginawa against God. Tao ang may problema, tao. Yung kasamaan ng tao, yan ang dapat ma-burn. Yan ang dapat matupok ng apoy. Apoy na salita ng Diyos. Ganun. So why should we expect fire when Jesus Christ come again? When in fact, sinabi na doon sa Malakay na when Jesus Christ comes, it will have fire. The day will come burning like an oven, like a furnace. And all the evildoers will stumble. And the day will come when they will be set on fire. Nangyari ba yung literally? Hindi naman eh. Sabi nila, ay sa second coming yan. Bakit magpa-prophecy? For the second... No. Ang prophecy for the second coming is in Revelation. Ang prophecy for the first coming of Jesus Christ is in Malakay. Ang prophecy for second coming of Jesus is in Revelation. Yung Malakay, hindi siya pwedeng mag-prophecy para sa second coming ni Jesus Christ. Bakit? Kasi pag natupad ni Jesus Christ yung Kingdom of Heaven, magpa-prophecy pa ba siya ng mga ganon? Anyway, so, bali let's try to think again, think talaga, mag-isip talaga tayo, wag na lang yung ganon. Marami kasing nagsasabi ng ganon, na masisira daw yung mundo pagka last days. Anong gagawin mo? Matakot ka na lang, maniwala na lang sa Diyos. Kasi natatakot, baka baka nga masunog siya. Diba? Literally. Pag masunog ka lang sa isang daliri mo, ang sakit-sakit na eh. How about kung the whole body mo nasusunog, ganun? Sobrang takot ka na dun. So, anong klaseng faith yun? May faith ka sa Diyos dahil natatakot. Hindi yung tunay na faith. Mag-isip tayo, mga brothers and sisters, no? Yung fire na yun is not a literal fire. Yung pagdating ulit ni Jesus Christ, nasabi doon sa dito sa New Testament, that the day will come, sabi niya sa Peter, 2 Peter 3:12, sabi doon na, magkakaroon ng fire. No. Kaya nga sabi dito, no? Let's look at Jeremiah 20:29. God said, "Is not my word like fire? Declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock into pieces." Yung salita ng Diyos,
fire daw yan. Sabi niya, di ba kaparehas ng fire yung salita ko? Sabi niya. Oh, that is very clear na, ha? Marami pang mga verses dyan na nagsasabi that the breath of his, the tongue, mga ganun. The tongue is fire. James 3:6 ba? The tongue is fire. So, it's not my word like fire, sabi ng Diyos. So, ganun, mga kapatid, mga brothers and sisters. The fire that is prophesied that will burn the earth is not a literal fire. So, wag na kayo mag-expect ng ganun, na magkakaroon ng masusunog lahat yung mga animals, mga plants, na wala naman silang dapat masunog sa ang dapat masunog yung tao, yung mga na-inherit nating masasama kay Satanas. Yun ang dapat masunog ng salita ng Diyos. The words of God can cleanse us. Pwede niya tayong linisan. May power ang salita ng Diyos. Pag Christians, we believe that the Word of God is very powerful, di ba? So why don't we believe that it can cleanse us? It can remove all those sins in ourselves. Bakit kailangan pang lilipad tayo doon at doon tayo, tapos babalik dito pa, malinis na, ganun. Linisin na natin yung sarili natin ngayon, habang nandito pa tayo sa earth, buhay. Powerful ang words of God. It can cleanse us. Pwede niya tayong gawin kasing linis ng snow. Kasing puti ng snow. Na walang bahid ng kasalanan. Kaya ng words of God yun. With our effort, of course. Yun ang mahirap doon. By effort. Yun palagi failure tayo doon. Gawin natin lahat ang magagawa natin para malinisan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Because the Word of God is very powerful. It's alive. Powerful talaga yan. It can cleanse us. Pwede niya tayong gawin tunay na, very clean, na that will become worthy to be called the sons and daughters of God. So, ganun ha. Let us more, kasi kung sasabihin mo yun sa mga scientist, yung mga ganito na literal lahat yan, yung the stars will fall from heaven, the earth will be, tatawanan lang nila tayo. Hindi sila kasi lang silang faith si God. Faith in God does not reject scientific realities. Actually, it confirms na totoo yung mga nadidiscover ng mga scientists, at yun ding nadidiscover ng mga scientists ay nagpapatunay na may Diyos. Ganon lang silang dalawa, subject and object. Of course, the spiritual matter is subject to the material things. Yung scientific discoveries are in the object position. Both din kailangan ng vision. We cannot reject scientific truth, yung mga nadidiscover ng mga scientists natin na katotohanan. We cannot reject them. Kagaya ng gravity. Kalilipad, wala ng gravity. Sabihin mo yan sa mga sa mga scientists. Pagtatawanan ka nila kasi alam nila na totoo yun, na it will not be destroyed. Kung masira yan, lahat masama at saka good and bad people, lahat lilipat pag mawala yung gravity. Okay, so hopefully na mag-isip tayo, think. And be brave to do our responsibility. Kasi yun ang kulang eh. God has been doing His part. Tayo lang hindi gumagawa. So yun ang bigyan natin ng focus na gawin natin yung part natin. Tapos maniwala tayo na kaya ng Diyos, linisan tayo. Kaya niya. He can. By His words. He can cleanse us from that sin
na na-inherit natin from Satanas. Kaya niya yun. Meron siyang power. The Word of God is true. Okay? So, hanggang dyan lang muna tayo, and let's think, pag-isipan natin mabuti itong to. Hindi lang tayo basta-basta na natatakot na lang tayo kasi sa last days daw ay ganito, gano'n. No. Matakot tayo pag if you don't want to change. Because that will be the terrible. Sabi nga in the last days, great and terrible. Bakit great? Because you have a chance to become really good children of God. You have the chance to build the kingdom of heaven. Terrible, bakit? For those who does not want to change their lives, terrible talaga yan. Ang days, kasi the words of God will spread like fire. It will burn us. Ganun. Judge us. Kaya terrible yun. Kapag hindi tayo magpakumbaba, hindi tayo mag-repent, terrible talaga yan. Terrible talaga yung last days. For those who does not want to repent, for those who does not want to change their lives. Ganun. Pero pag maniwala ka sa words of Jesus Christ, sa words, na powerful yun, God can cleanse us talaga with our responsibility, kasama ng ating yung effort. Talagang magiging malinis tayong tao at magiging karapat-dapat tayo pumunta sa Kingdom of Heaven. So, yan yung share ko. Have a nice day. God bless you. God be safe and healthy, everybody. Bye-bye.